Ang nakaraan matapos napuntahan ng ating bida ang tinutukoy ng reyna na si Beatrice, ang patungkol sa underground ng kaharian ng Sparrow at kung saan nalaman ng ating bida at ng mga kasamahan nito na si General Ricardo ang may pakana ng lahat. Kaya nang tuluyan na nga lumabas ang Diyos na tinatawag ng ating bida, na makakatulong patungkol sa kinakaharap na sitwasyon nila ngayon, at kasalukuyan na ngang nakaluhod ang ating bida dito para magbigay galang at papuri sa Diyos, at kanya na ngang binati ang pagdinig nito sa kanyang tawag na ang Diyos ng panaginip at kamatayan na si Plu. Kaya agad na din tinanong ng Diyos na kung ano ang maitutulong niya, mula sa unang kabalyero ni Ariana at ang hari ng Lionheart Kingdom, at agad na nga sinabi ng ating bida na may mantis siyang kahilingan dito at lubos siyang nagpapakumbaba, at biglang sambit ng Diyos na alam niya at nararamdaman niya ito. At dagdag pa ng Diyos, na ang mga demonyo ang may dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon ang munting kaharian ng Sparrow mula sa walang katapusang panaginip, na kung saan ay naglikha sa buong kaharian ng Sparrow ng pagtataka at pagkakaroon ng pag-iisip sa mga bagay-bagay. Kaya matapos nun, ay malakas na sinabi ng Diyos mula sa general at sa kanyang mga kawal na kailangan na nilang magising mula sa kanilang mga panaginip at pakilala nila ang tunay nilang pagkakakilanlan. Kaya nang matapos na sabihin ng Diyos iyon mula sa kanila, ay agad nitong hinagis ang kanyang hawak na lampara na kung saan ay nang itim ng paunti-unti ang kanilang katawan, na kung saan makikita ang tunay nilang pagkakakilanlan mula sa pagtatago nila sa katawan ng isang tao. Kaya ganon na lang ang pagkagulat at pagkamangha ni Gu Desang, mula sa ginawa ng Diyos ng ating bida na si Plu, dahil sa kanyang nasaksihan matapos nitong ihagis ang hawak niyang lampara na kung saan magpapakita ng tunay na katauhan ng general. Dahil sa nakikita na ang tunay nitong mga katauhan, na kung saan ay nagiging isang zombie sila, habang may asul sa enerhiya na bumabalot sa kanilang katawan. Kaya matapos din makita ng ating bida ang tunay na katauhan ng general, ay agad siyang napasabi na kaya pala hindi niya napansin at naiisip agad dahil sa malakas nitong kapangyarihan, at dagdag pa ng ating bida sa kanila na sa tingin ba nila na may karapatan na sila para gumawa ng sarili nilang mundo. At nang matapos na malaman ng ating bida at ng iba ang tunay nilang katauhan, ay agad na sinabi ng general sa kanyang mga kawal na protektahan nila ang reyna at ang kulungan niya, kaya ganun na lang ang pag-aalala ni Gu Desang habang hawak niya si Jinso dahil sa marami itong makakalaban. Kaya ganun na lang ang pagtingin ng ating bida at ng kanyang Diyos sa natutulog na reyna ng Sparrow, na kung saan gustong protektahan ng general at ng mga kawal nito. At nang marinig ng ating bida ang mga iyon, ay agad niyang kinuha ng ang kanyang espada, at kanyang sinabi na kung ganun ay sisimulan niya ang pag-atake mula sa kanilang reyna, dahil sa pagkakaalam ng ating bida na dito nag-umpisa ang lahat at dahil sa pag-akala niya na isa itong kalaban. Ngunit bago pa man gawin ng ating bida iyon, ay agad ding umatake sa kanya ang general na si Ricardo na kung saan tumalon ng mataas nang sa ganun ay lubos niyang matamaan ang ating bida mula sa malakas niyang pag-atake dito. At mula sa malakas niyang pag-atake dito, ay ganun lang kadali na nasalag ito ng ating bida na parang walang kahirap-hirap sa kanya ang ginawa nitong pag-atake. At mula sa ginawang pag-atake sa kanya ng general, ay mula sa kanyang gilid ay nandito ang kawal nito na gumawa din ng paggalaw, na kung saan ay mabilis na pumunta sa ating bida para atakihin din, ngunit agad naman itong napansin ng ating bida. Na agad naman na depensahan ng ating bida, mula sa mabilis niyang paggalaw dito, na kung saan naging dahilan para siya ay makaligtas mula sa pakikipaglaban niya ng one-on-one sa general. Kaya matapos niyang mailagan ang ginawang pag-atake sa kanya sa gilid, ay pag-alit nitong sinabi sa kanilang na akala niya ang kanilang laban ay one-on-one lamang, ngunit tila ngayong ang plano nila ay traitor rin ang ating bida, kaya biglang tanong niya dito na yan ba yung magiting na kabalyero. Ngunit sa tanong ng ating bida sa kanila, ay sinagot ng general na nagawa din siyang traidorin at lokohin at ang kagitingan na sinabi niya ay matagal na panahon pa iyon, kaya agaran din niyang pinalusob ang kanyang mga kawal na kung saan kinagulat ng ating bida. Kaya mula sa sinabi at gagawin nila ay pasiga na sinabi sa kanila ng ating bida, na iniisip ba nila na magagawa nilang talunin at harangan ang ating bida, mula sa ginagawa nilang pag-atake ng sabay-sabay mula sa magkabilang parte. Kaya buong lakas na bumuwelo ang ating bida, at sa kanya hinato ang kanyang sagradong espada sa kalaban ngunit sa isang banda na kasabay nito ang isa pang kawal na kung saan kanyang itaas ay may isang kawal na buong lakas na tumalon nang sa ganun ay matamaan niya ang ating bida mula sa gagawin niyang pag-atake dito. Kaya sa pag-akala niyang matatamaan niya ang ating bida mula sa itaas,
ay agad na may isang malakas na enerhiya na nilabas ng ating bida mula sa kanyang kinatatayuan na kung saan naging dahilan para ma-distract ang papa-atake sa kanyang itaas. Kaya matapos ng ginawa ng ating bida, ay agad niyang hinawakan ang ulo ng kawal na kung saan balak na umatake sa kanyang mula sa kanyang itaas at mahigpit niya din itong hinawakan. At matapos na hawakan ng ating bida ang ulo ng isa sa mga demonyong, ay agad din niya itong inumbog sa lupa ng sobrang lakas na naging dahilan para mamatay ito, ngunit nang makita ng general iyon ay gumalaw na din siya mula sa kanyang kinatatayuan at mabilis na tumakbo papunta sa ating bida. Kaya nang tuluyan siyang makalapit dito, ay agad na nga niya itong inatake at patuloy din ang kanyang mga kawal sa pag-atake sa ating bida, ngunit patuloy lang din itong nadidepensahan ng ating bida pero bigla siyang napaisip na kung magpapatuloy ang ganito ay unti-unti siyang manghihina. Kaya nang maisip ng ating bida iyon, ay agad siyang sumigaw ng malakas at ang kanyang espada na pinangdidepensa niya at tila ngayon gagawin niyang pag-atake na itutusok naman niya sa lupa. At nang tuluyan maitusok ng ating bida ang kanyang sagradong espada sa lupa, ay nagkaroon ito ng malakas na enerhiya na kung saan kinagulat ng general ngunit pinagpatuloy pa din nila ang kanilang paglusob at pag-atake sa ating bida. Ngunit sa hindi nila inaasahan na pangyayari mula sa ginawa ng ating bida, at sa mabilis nilang pagtakbo para atakihin ang ating bida ay agaran itong sumabog na kung saan nagdulot ng pagtalsik nila at ang pagkasawi ng iilan sa kanila. Kaya ganon na lang ang lubos na pagtataka ng general, mula sa ginawa ng ating bida na atake sa kanila at kanyang sinabi dito na sa isang atake lang ay nagawa niyang talunin ang kanyang mga magigiting na kawal, kaya unti-unti siyang tumatayo sa kanyang pagkabagsak mula sa malakas na atake ng ating bida. At ganon na lang ang lubos niyang pagtataka at pagkagulat, dahil sa gagawin pa lang niyang pagtayo mula sa kanyang pagkabagsak ay hindi niya namamalayan na nasa harapan na pala niya ang ating bida habang nakaturo ang sagradong espada sa kanya, at biglang sambit ng ating bida na magising na siya mula sa walang kwenta niyang panaginip. Kaya agad niyang inangat ang kanyang sagradong espada para tuluyan ng tapusin ito, at kanyang sinabi bago niya tuluyang patayin na kung hindi siya magigising mula sa kanyang panaginip, habang buhay siyang mabubuhay sa mundo ng pagpapantasya. Ngunit nang gagawin na ng ating bida iyon, ay biglang may pumasok sa kanyang isipan at kanyang sinabi na parang may kakaiba, dahil sa pag-iisip niya na kahit ang iba ay hindi naging tapat sa reyna ngunit ang kanyang apostol ay hindi nagbago. At dagdag pa nun na kung bakit na gusto ipapatay ng reyna ang kanyang general at ang mga kawal nito, kaya agad siyang tumingin mula sa higaan ng reyna at napaisip na baka hindi ito isang kalaban. Matapos ng pag-iisip niya, ay agad niyang inutusan ang general na magsalita patungkol sa kung ano ang ginawa nila sa kanilang reyna. Kaya pakumbaba na sinabi ng general na si Ricardo mula sa ating bida, na parang nagmamakaawa na tulungan niya ito dahil sa ang kanilang reyna ay nagkaroon ng matinding kasunduan mula sa isang demonyo. Ang nangyari mula sa sinasabi ng general. Kaya mula sa loob ng palasyo, na kung saan makikita natin na kung saan maraming bangkay ang nakahandusay na parang mayroong sumalakay sa kanila at kung saan ang kanyang general ay nagtamo din ng malalang pinsala at ang maging ang reyna. Kaya mula sa pag-iinda ng reyna sa kanyang pinsala na natamo, ay bigla siyang napatingin sa kanyang harapan na tila may paparating sa kanya kaya ganon na lang ang pagtingin niya dito. Kaya ang lumapit sa kanya ay isang lalaki na kung saan hindi kita ang pagkakakilanlan, dahil sa nababalot ito ng kanyang kasuotan at kanyang sinabi sa reyna na namamangha siya mula sa katatagan at katapangan nito kaya bigla niyang sambit dito na meron siyang kasunduan para sa kanya. Kaya agad na tanong ng reyna sa kanya na kung ano ang kasunduan na gusto niya, at agad naman sinabi nito na ang kanyang kaharian at muli niyang bubuhayin at babuuin mula sa pagkasira nito sa loob ng 100 taon, at dagdag pa niya na kung saan ay ililigtas niya siya at mga tauhan nito. Kaya agad na tinanggap ito ng reyna, dahil siya ay nasa bingit na ng kamatayan at wala siyang ibang alam na solusyon kundi ang tanggapin ang kasunduan na ibinibigay sa kanya, kahit na alam ng reyna na ang ginagawa ng demonyo ay isang patibong para sa kanya. Kaya makalipas ng 5 taon simula nang tanggapin niya ang kasunduan mula sa demonyo, ay makikita natin na may isang lalaki na kung saan ay malakas na tumatawa na kung saan marami siyang pinatay at kanyang sinabi, na maginhawa ngayon ang kanyang pakiramdam mula sa pagpatay niya at dagdag pa niya na bakit palagi siyang tinatuboy ng mga tao. Kaya ganon na lang ang lubos na pag-iyak ng reyna mula sa nangyayari sa kanyang munting kaharian, at mula sa pag-iisip niya ay bigla siyang napatanong sa kanyang sarili na kung ano ba ang kanyang nagawang mali at dagdag pa niya na sa unang taon ay maayos pa ang lahat ngunit ngayon tila naging pagdudusa na ang lahat.
Kaya matapos ng mga nangyayari sa kanyang kaharian, ay unti-unti nang nababaliw ang Reyna dahil sa hindi na niya alam ang gagawin, dahil kung susubukan niyang magpakamatay ay tuluyan siyang magiging alipin nito at kung matapos man ang kasunduan nila ang lahat ng tauhan ng Reyna ay magiging tagasunod na ng demonyo. Kaya ganun na lang ang pagkainis ng kanyang general mula sa mga nangyayari sa kanilang kaharian, dahil kahit siya ay wala man lang magawa para tulungan ang kanyang Reyna. At makalipas pa ng 50 taon simula nang tanggapin niya ang kasunduan, ngayon ay naghihirap siya dahil sa kagandahan niyang taglay na kung saan nag-uudyok sa mga tao sa kanilang pagnanasa sa katawang lupa, ngunit nandun ang kanyang general para protektahan siya. Kaya simula ng ganun na pangyayari, ay nagpasya na ang kanyang general na sila na mismo ang gagawa ng desisyon para sa kanilang Reyna at kanyang inutos sa kanyang kawal, na kung sino man ang hindi mapigilan ang pang-aakit na nagagawa ng Reyna at gagawin nila ay magpapakamatay na lang. Kaya matapos na sabihin ng general iyon na si Ricardo, at dahil nasa isip nila na wala silang kalayaan mula sa kasunduan kaya pinili na lang nila magpakamatay nang sa ganon ay patuloy pa din silang magkatulong sa kanilang Reyna. At ating abangan sa susunod na kabanata na kung ano ang mangyayari at gagawin ng ating bida matapos niyang marinig ang mga bagay na iyon mula sa general, at kung ano ang sunod na kakaharapin niya at ng kanyang mga sundalo. Ang nakaraan, matapos na malaman ni General Ricardo at matapos niyang matalo dito, at nang tuluyan na ding nalaman ng ating bida ang patungkol sa nangyari sa Reyna na si Beatrice. Kaya matapos ngang malaman ng ating bida, ang patungkol sa Reyna kung ano ang tunay na nangyari dito kaya nga agad na sinabi ng general, na kusa nilang pinatay ang kanilang mga sarili at naging tuluyang naging patay na kabalyero sila ng Reyna, kaya ang pang-aakit ng Reyna ay di tumatalab sa kanila. Kaya ang Reyna ay kanilang kinulong ng 8 taon simula nung nagkaroon ng kasunduan ito sa demonyo, at ang kanilang ginagawa ay patulugin lang ang kanilang Reyna ng kalahating araw. Kaya agad na nabagabag ang ating bida mula sa sinabi ng general at napaisip na lang din siya na kung ano ang katapatan ang meron ito. Matapos nun ay agad na tinawag ng Diyos na si Flo ang ating bida at kanyang sinabi, na nararamdaman ba niya ang nararamdaman nito, kaya pagsang-ayon na sagot ng ating bida mula sa tanong ng Diyos sa kanya na may nararamdaman ba siya mula sa labas ng underground. At ang nararamdaman ng Diyos at ng ating bida mula sa labas ng underground, ay ang mga demonyo na kung saan nagtatangka na sumalakay sa kaharian ng Sparrow. Kaya ganoon na lang ang malakas na sigaw ng ating bida, mula sa kanyang mga sundalo na kung saan pa sigaw niyang sinabi sa kanila na hanggang kailan nila babalakin na matulog lang mula sa sitwasyon nila ngayon, ganoon na lang din ang pagkagulat ni General Ricardo mula sa pagsigaw ng ating bida sa kanyang mga sundalo. Kaya matapos na sigawan ng ating bida ang kanyang mga sundalo, ay agad silang nagising mula sa pagsigaw nito sa kanila kaya malakas na tanong din ng matandang si Kim na kung ano ang nangyari, dahil sa pagkagulat niya mula dito, kaya matapos nun agad din silang hinila ng ating bida para umakyat at lumabas sa underground. Kaya matapos na mangyari iyon, ay agad ding tinanong ng Diyos ang general na si Ricardo na kung maari na ba nilang ituloy ang naudlot nilang pag-uusap patungkol sa kanilang Reyna. Kaya nang tuluyan nang nakalabas ang ating bida mula sa underground, ay agad na binalita sa kanya ng sundalo niya na ang mga demonyo ay nakapasok na, mula sa malaking pader ng kaharian ng Sparrow. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat ni Kim Jin-soo mula sa kanyang nakita, dahil napakadaming mga demonyo ang nakapasok mula sa kaharian ng Sparrow, na parang iniisip niya na ito na ang kanilang katapusan mula sa mga halimaw na nakapasok. Ngunit sa hindi nila inaasahan na pangyayari, ay biglang naglakad papunta sa harapan si Gudesang mula sa pangamba nila, dahil sa maraming demonyo ang nakapasok sa kaharian ng Sparrow, at kanyang sinabi sa mga kasamahan niya na itaas nila ang kanilang panangga at pumosisyon. Matapos na gawin ni Gudesang iyon mula sa pag-uutos niya sa kanyang mga kasamahan, ay agad na ding sumunod ang ating bida at ang kanyang tauhan na si Jagdspin mula sa posisyon ng kanyang mga sundalo. Ngunit tila masaya ang mga demonyo at ang pinuno nito na si Androgen, ay hindi natatakot mula sa ating bida at sa mga sundalo nito na handa silang kalabanin at tapusin ang mga ito, kaya bigla sambit pinuno ng demonyo na magtrabaho sila na parang mga alipin at dagdag pa ng tauhan nito na maghirap sila kasama ng masakit na kasiyahan. Kaya tuluyan nang lumusab ng mabilis ang mga demonyo, mula sa ating bida at sa mga sundalo nito na kung saan ay nakaposisyon habang nababalot ng enerhiya ang ating bida at ng kanyang tauhan na si Jagdspin. At nang tuluyan na ding makalapit ang mga ito sa ating bida, ay wala ding pagdadalawang isip na inatake na din niya ang mga ito,
habang napupuno ng galit halos balutin na siya ng enerhiya niya. Kaya ganon na lang ang paghihirap at pagpupursigi na inaalala nila Gudesang mula sa kanilang kalaban, dahil sa pag-iisip din niya na tila ang kanilang kalaban ay sobrang dami para sa kanila bilang iilan lang naman silang sundalo ng ating bida. Ngunit sa pag-aalala niya mula sa dami ng kanilang kalaban, ay tila may isang bagay na nangyari na nagbigay sa kanya ng pagtataka at pagkatakot mula dito, dahil sa nakita niya ang ating bida na halos dumugan at tabunan na ng mga demonyo na ubod ng dami. At mula sa madaming demonyo na dumumog sa ating bida, ay malakas itong sumigaw at naglabas ng malakas na kapangyarihan na kung saan ay nagdulot sa mga demonyo ng pagtalsik nila mula sa ating bida. Kaya malakas na sigaw din ng ating bida mula dito, na para sa Lionheart Kingdom ay papatayin at tatapusin niya ang lahat ng demonyo niyang kaharap at kanya pang sinabi na pagsisisihan nila ang kanilang kalapas-tanganan. At kaya ganon na lang din ang pag-alit na pag-aalala ng ating bida dito, dahil sa ang kanyang munting kawal na kabayo ay tuluyan ng sumuko mula sa pinsala na kanyang natamo mula sa pagdumag ng mga demonyo dito, at sa kanya pag-iisip na ang kanyang kabayo ay hindi magaling sa labanan lalo na kung madami. Kaya mula sa pangyayari na iyon, ay tila mas nabuhayan ang ating bida at kanyang sinabi na kailangan na niyang kumilos at dagdag pa niyang tanong sa sarili na kailangan na ba niya talaga gamitin ang kapangyarihan na meron siya ngayon. Ngunit mula sa pag-iisip ng ating bida, ay bigla siyang napalingon dahil sa naramdaman niya mula sa labas sa pintuan ng underground at ganun din si Gudesang, dahil sa tila may paparating pa mula sa kanilang likuran na parang may panibagong problema o kalaban na naman silang kakaharapin. At ang naramdaman ng ating bida at ni Gudesang mula sa kanilang likuran, ay walang iba kundi ang tauhan ng reyna na si General Ricardo at kasama nito ang mga tauhan niya, na tila binuhay muli ng Diyos na si Plu para tulungan ang ating bida mula sa kanilang pakikipaglaban. Kaya tuluyan na ngang umatake si General Ricardo, mula sa kasalukuyang kalaban ng ating bida na naging sanhi para tuluyang sumuko at mamatay ang kabayo ng ating bida. At nang tuluyan nang makita iyon ng ating bida na ang general na si Ricardo ang tutulong sa kanila, ay ganoon na lang ang pabirong sambit niya na sa mukhang nagising na ito mula sa pangarap, at biglang sagot nito na ang katapatan niya sa kanyang reyna ay nananatili na buhay. Kaya matapos nun ay seryosong sambit nito sa ating bida, na hari na dayuhan sa kanilang lugar na marami na silang naranasan na mga pagkatalo, pero kung mabibigyan ito ng ating bida ng pagbabago ay hindi sila magdadalawang isip na ibigay ito sa kanya. Kaya biglang sagot ng ating bida mula sa kanyang sinabi, na kung gano'n na ipapakita niya ito sa kanila at hindi sila magsisisi mula sa kanilang pagkampi sa ating bida. At nang matapos ng ating bida iyon, ay pinagpatuloy na niya ang paglapit sa mga demonyo habang unti-unti na nag-iiba ang kanyang katauhan na tila unti-unti ding humahaba ang kanyang buhok, ay kanyang sinabi na mahal na Diyos ng digmaan at apoy pakiusap pakinggan mo ang aking pagtawag sa iyo. Kaya tuluyan na nga nagbago ang katauhan ng ating bida, na tila tuluyan na ngang hamaba ang kanyang dilaw na buhok habang nababalot ng pulang enerhiya na nagsisimbolo sa kanyang Diyos na si Petos na Diyos ng digmaan at apoy. Kaya ganun na lang ang pagkagulat na naramdaman nila Gudesang, mula sa pagbabago ng katauhan ng ating bida na tila hindi sila makapaniwala sa nangyayari dito. Kaya biglang sambit ng ating bida, mula sa pagdinig ng kanyang munting pagtawag dito na patuloy nitong sinasakripisyo ang kanyang sarili, kaya kung wala siya ay hindi niya mailalabas ang apoy na nagmumula sa kanya at dagdag pa niya na habang buhay siyang maninindigan bago pa man sila. At ating abangan sa susunod na kabanata, na kung anong mangyayari matapos silang salakayin ng mga demonyo at matapos na magbagong anyo ang ating bida mula sa pagtawag niya sa kanyang Diyos na si Petos na Diyos ng digmaan at apoy.